So mga tol, matapos pong matalo si future Hall of Fame Nonito Donaire Jr. kay Japanese Riku Masuda nito lang nagdaang linggo sa pamamagitan ng technical knockout sa round 8. Shinare po ng Omega Boxing Gym ang pagkikita ni Donaire at Masuda pagkatapos ng laban. Pinayuhan at pinarangka nga po ni Donaire itong si Riku Masuda na ngayon ay ganap ng mandatory sa WBA World Bantamweight Belt. Bagamat tinalo po ni Masuda si Donaire, para po kay Donaire, may kulang pa sa galaw ni Masuda. Sinabihan po kasi ni Donaire si Masuda na dapat maging dynamic daw ito. Ibig sabihin, maraming estilo at hindi lang daw iisa. Sa naging laban daw nila, sinabi ni Donaire na humina na daw ang legs niya, kaya hindi na daw nito magawa ang gusto niyang gawin. Pero kung may makakalaban daw si Masuda na mabilis, makaka-counter daw siya. Kaya payo ni Donaire mga tol, pag-aralan din daw ni Masuda ang feints. Kinongrats nga po ni Donaire si Masuda sa pagkapanalo nito at sinabi ngayong tinalo daw siya. Bukas, masusungkit na umano niya ang belt. I-make sure daw nito na manalo daw lagi. So maswerte po itong si Masuda dahil may edad na Donaire ang nakalaban niya. Pero kung nasa prime yung Donaire na nakalaban niya, tiyak na hindi ito uubra. Mas mabilis at mas malakas po kasi ang prime Donaire. Maswerte din po si Masuda dahil pinayuhan siya ng isang legend at malamang isa sa isip po niya lahat ng payo sa kanya ni Donaire. Sa kabilang banda naman mga tol, former WBC Featherweight World Champion Mark Magsayo, sinabing 2 taon na daw siyang mandatory sa WBC Super Featherweight pero ayaw daw siyang labanan ng kampyon. Yan po ang sagot ni Donaire sa isang fan na nag-comment sa kanyang post kung saan sinabi po ng fan mga tol, number 1 na daw siya sa WBC Super Featherweight. Sinayang lang daw niya yung pagkakataon na maging kampiyon muli. Iniwan daw ni Magsayo yung pagiging number 1 mandatory. So paliwanag pa nga po ni Magsayo mga tol, lumalaki daw siya. Kaya hindi daw siya pipigain ng kanyang team para lang magantay sa World Championship sa 130 pounds. Kailangan daw niyang i-timing yung pag-akyat niya. So yan po ang dahilan ni Magsayo mga tol kung bakit iniwan niya ang pagiging mandatory sa Super Featherweight at ngayon tutungo na po siya sa lightweight. Sa ibang banda naman mga tol, Marlon Tapales mukhang handang-handa na din po sa laban niya sa April 3 sa Japan kontra dito sa kapwa niya former world champion na si Yukinori Uguni. Sa post po kasi ni Tapales, sinabi niyang April 3 in Japan, I'm ready. So dyan po natin malalaman mga tol kung mananakot ba ni Tapales itong si Uguni na hindi nagawa ni Casimero dahil nauwi po sa tabla ang laban ni Casimero dito kay Uguni. Na headbutt itong si Uguni kaya nauwi sa tabla. Sa ibang balita naman mga tol, Casimero ginaya ang suntok ni legend Manny Pacquiao. Sunod-sunod na combo po ang pinakawalan ni Casimero. Mukhang sinasanay na po ni Casimero na bumato na maraming suntok. Kilala po kasi itong makakalaban ni Casimero na si Luis Neri na maraming magbato ng suntok. So para masabayan po yan ni Cuadro Alas, malaman ni Pacquiao ngayon ang training na ginagawa niya. Bukod dyan, inaakyat din po ni Casimero ang matarik na daan sa bundok para mas lalong lumakas ang kanyang stamina.